Jesus Nazareno, Montenegro. Mayor, Ano? Nahuli niyo na ba mga Guerrero? Mayor, hinalughog na namin lahat ng sulok ng Maynila pero di namin sila makita. Sigurado, sa labas ng Maynila sila nagtatago. Tiniente, kinakailangan niyo sila mahuli. Kinakailangan mapakulong natin ng mga Guerrero. Yes, Mayor. Sinisimulan na naming linisin ang kapulisan. Tinanggal na namin ang mga pulis na sangkot sa korupsyon. Kinakailangan natin tuparin kung ano ang mga pinangako natin sa mga Manileño. Yes, Mayor. Pakibigay na agad dyan sa baba para masimulan na agad yung proyekto. Opo, Mayor. Napakaganda ng pagtanggap ng mga nasasakupan natin sa mga proyektong ginagawa natin. At marami sa mga kasamahang congressman ang tuwang-tuwa sa pamumuno mo. Isa ka daw huwarang politiko. Ginagawa lang natin kung ano tama. Kung ano nararapat para sa mga tao. Consel Francis, kamusta ang pagpapailaw sa kalye? Mayor, mahigit 60% completed na po yung project at gumamit tayo ng dekalidad na materyales. Sinigurado din po natin na sumusunod tayo sa alituntunin ng Bureau of Product Standards. Yung mga CCTVs naman doon sa mga areas na madalas ang krimen, patuloy lang po ang pag-install natin. Mabuti yan. Para bumaba ng kriminalidad dito sa Maynila. Kamusta ang trapiko? Umaayos na ba? Maayos na, Mayor. Maganda yung ginawa niyong pagbabalasa sa Traffic Management Office. Na-enforce na rin ho natin ang mga karagdagang safety measures para sa mga eskwelahan sa mga oras ng pag-uwi at pagpasok po nila, Mayor. Gagawin natin ang lahat para umayos ang buhay ng mga tao dito sa Maynila. Para tumaas ang antas ng buhay nila. Tutulungan natin ang lahat ng mga tao na mabigyan ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. Na mabigyan ng magandang kinabukasan ang lahat ng mga kabataan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong nyo dahil hindi ko magagawa na mag-isa to. Dali, kinuha mo yung suman ko, ibigay mo na. Oh, dali. Sure na ikaw na lang. Hindi, ikaw ang mag-abot, makita ko. Iaabot mo lang. May iaabot sana ako, Mayor. Ano? Yan. Suman. Suman? Hindi ka pa kasi kumakain eh. Ba't anong oras na ba? Alas 5 na. Nagsisiuyan na yung mga tao sa labas. Alas 5 na. Hindi ko lang namalayan ng oras. Napakarami kasi ng trabaho. Gusto niyo ba kumain? Ay, gusto po niya kumain. Gutom po yan. Kanina pa po kulo ng kulo yung tiyan niya. Tara, kumain tayo. Meron akong alam na masarap na kainan. Tara. Ako naman, ililibre tayo ni Mayor. Alam mo, hula ko, sa mamahaling restaurant niya tayo papakainin. Pasensya na kayo ah. Hindi ko na napansin ang oras. Pati tuloy kayo, hindi pa kumakain. Okay na po yun, Mayor. Mayor, dapat ako po yung nagbubukas ng pinto para sa inyo. Ako ang lalaki. Dapat ako nagbubukas ng pinto para sa'yo. Pero trabaho ko po to, Mayor, para protektahan ka. Huwag ka mag-alala. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Sige na. Sige na, friend. Pumasok ka na. Pinagbuksan ka na nga ni Mayor, no? Kakahiyain mo pa ba siya? Yan na. Yan na. Salamat. Kahit pigilan ko'y hindi matago. Pati po ako espesyal. Oo naman. Ikaw lang ang gusto. Parang bituin. Tara.
po naayos yung Maynila. Samantalang ilang dekadang nakaupo yung mga Guerrero, wala namang nangyayari. Sipag at tiyaga at determinasyon na maayos ang sistema. Yun lang ang tanging paraan para maayos natin ang buong Maynila. At hindi ko rin nung magagawa ang lahat ng ito kung hindi rin dahil sa tulong nyo. Eh, si Ponggay po, malaki rin po ba naging parte niya? Oo naman. Napakalaki ng utang na loob ko kay Ponggay. Lahat tayo nagtutulong-tulong. At sa nakikita ko, ito na ang simula ng pagbabago ng buong Maynila. Rinig mo yun, friend. Parte ka daw ng pagbabago ni Mayor. Ay, ng Maynila pala. Ikaw ang sinagot ng langit. Laman ka ng puso, di mawagit kahit sa panaginip. Biglang nagningning, di akala. Mas ka lang. Dahan-dahan lang po. Isa-isa lang po. Makakakul kasi ng peg mo eh. Doon tumutumba ka. Office match? Kapat. Choni, hindi ko pwede si Mayor. Okay, salamat. Mag-ingat kayo. Ingat kayo! Isa po. Isa po kayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Masarap dito. Aling Nora! Uy, Tanggol! Kumusta? Mayor pala, sorry. Kumusta ka? Sino naman itong mga kasama mo? Ganda naman ng jowa mo. Ay, ma'am, hindi po ako jowa. Security po ako. Close in security po, kaya po close na close. Si PO1 Vasquez po, saka si PO1 Garcia. Makakatulong natin para sa katahimikan at kaligtasan ng Maynila. Ay, gano'n naman pala. Uy, naku, kung gano'n, welcome na welcome kayo dito. Sige, upo kayo. Sandali lang, Mayor, ha? Handa ko yung paborito mong pastil. Sige, upo. Neng, dali, bilis. Kumain na rin kayo. Kumuha kayo kahit ilan. Sagot ko lahat. Yun! Thank you, Mayor! Thank you, Mayor! Tara, Ponggay. Siya na. Mayor, bali dito na lang po ako sa mga tropa kong Marshal. Kakain po ako at saka may tatanong. Bakit? Ha? Dito na lang po ako, Mayor, kasi may tatanong. Dito na. Oo nga kasi may space pa naman. Oh. Dito ka na sa gitna. Hindi, malakas ako dumighay, di ba? Nakakahiya naman kay Mayor. Okay lang. Meron po rin akong tatanong. May kakausapin po ako. Tara, Ponggay. Meron akong tatanong. Ito na lang ako, Mayor. Ba't sobrang layo mo? Ha? Dito ka. Oh, habang mainit pa. Nakakain ka na ba niyan? Sa totoo lang, Mayor, first time ko to eh. Masarap yan. Halika, buksan na natin to. Buha ko. Masarap talaga to kapag kinakain, dapat nakakamay. Bakit ba Mayor pa ang tawag mo sa akin? Eh, matagal na naman tayo magkakilala. Tanggol na lang. Nasanay na ako na Mayor eh. Pero, salamat. Tanggap. Alam mo, Ponggay, ako dapat nagpasalamat sa'yo. Kasi alam ko, nakulong ka. Nalagay sa pangalan ng buhay mo. Nahiya ako sa'yo dahil hindi ba na kita nailigtas. Tanggol, ginawa ko lang yung tungkulin ko bilang pulis. At mas mahalaga ang laban mo sa mga Guerrero. Alam ko pinahirapan ka ng mga Guerrero. Pinilit ka nila magsalita. Pati ang buhay ng pamilya mo, inilagay nila sa panganib. Pero ipinaglaban mo pa rin kung anong tama. Alam mo, Tanggol, hindi mo kailangan ipagpasalamat yun sa akin.
Tandaan mo to. Dahil sa pagbabagong dala mo, nagkaroon ng pag-asa ang buong Maynila. Alam mo, Tugol, dahil sa'yo, natutuwa kong mangarap ulit. Huwag ka mag-alala. Habang nakaupo ko bilang mayor, sisiguraduhin ko ang kaligtasan mo at ang kaligtasan ng buong pamilya mo. Isa lang sana ang pakikiusap ko sa'yo, Pogi. Ano yun? Kung maaari sana, diyan ka lang lagi sa tabi ko. Huwag mo kong iiwan. Dahil alam ko hindi ko kakayanin mag-isa para protektahan ang buong Maynila. Kailangan kita. Hindi ako aalis sa tabi. Close in security mo nga ako, diba? Sige na, kumain ka na. Sarap. Magandang nangyari sa'yo. Di ka pa rin nakakalimot magpasalamat sa Panginoon. Alam mo kasi, Ponggay, ang Pong Nazareno ang tumutulong sa atin. At siya rin ang dahilan kung bakit natin nabawi ang City Hall. Siya rin ang tumutulong sa akin ngayon para maayos natin ang buong Maynila. Alam mo, hanga din talaga ako sa'yo. Tama talaga ang mga tao na ito ang nilulog nila dyan sa posisyon. Kasi malinis ang intensyon mo at maganda ang hangarin mo sa mga tao at sa Maynila. Alam mo, Mayor, naku, almost perfect ka na. May kulang lang. Girlfriend. Girlfriend? Ikaw, Chona, hindi prioridad ni Mayor magkaroon ng girlfriend. Prioridad niya ang mga tao at ayusin ang Maynila. Sus, kunyari ka pa, nagpaparinig ka lang eh. Pero ang damdamin mo sinasabi, sana ako na lang. Sana. Chona. Aking mahal na Nazareno, maraming salamat po. At tinulungan niyo po kami na mabawi ang City Hall ng Maynila sa kamay ng mga gerero. Bagamat marami pong nagbuwis ng buhay at nagsakripisyo, nanaig pa rin po ang kabutihan at naipaglaban ang hustisya para sa mga tao. Hinihingi ko po ngayon ang tulong at gabay ninyo upang maayos ko po ang buong Maynila. Huwag po sana ninyo akong pabayaan. Kailangan ko po ang gabay ninyo. Pinapangako ko po na gagawin ko ang lahat para maibalik ko ang kapayapaan at kaayusan ng buong Maynila. At tutulungan po ang mga tao upang mabigyan sila ng maayos na buhay at ng magandang kinabukasan. At sisiguraduhin ko na mananaig po ang hustisya. Patuloy niyo po sana kaming gabayan at protektahan tungo sa tamang landas. Father? Mayor, kawan ka na, Diyos. Tanggol na lang po. Hinagabi ka yata. Busy-busy dahil sa napakaraming pagbabago na ginagawa mo para sa atin. Nagpunta po ako dito para magpasalamat sa Pong Nazareno. At ganoon na rin po sa inyo sa lahat ng paggabay niyo po sa akin. Alam mo naman yun. Alam mo naman, instrumento lamang ako. Pero alam mo, masayang-masaya kaming lahat dito dahil naayos mo ang Maynila. At unti-unti, bumabalik ang mga tao sa simbahan. Sana nga po, Father, magbalikan na po ang mga tao. At sana, wala pong makasira sa magandang nasimulan natin.
Sinisigurado ko sa'yo dahil alam ko, pinapatnubayan ka ng buong Nazareno. Lagi kitang pinagdarasal at patuloy akong magdarasal para sa'yo. Maraming salamat po, Father. Kailangan ko po ng dasal ninyo. Alam nyo, iniisip ko, hindi ko talaga akalain na mangyayari ito sa buhay natin, no? Sino mag-aakala na mayor na si Tanggol? Diba? Eh, samantalang nung araw, lagi mo siyang nakikita sa kung saan ang away, kung saan ang basag ulo. Tapos sa mga tao sa atin, di ba? Kulang na lang talaga isuka siya. Pero ngayon, biruin nyo, mayor na siya. At siya ang nag-aayos ng Maynila. Nung araw, akala ko yun ang pinaka-number 1 basag ulero sa buong Sandimas, sa buong Quiapo. Alam mo, meron yung daladalang balisong. Pumunta sa bahay ko yan, makasagit at sinisigawan ako. Akala ko papatayin ako. Nakakaloka yung taong yan. Ayaw ko dyan. Pero ko, Diyos ko ba, hindi pala siya ganoon. Mabait pala siya talaga. Ayan na nga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo kilala ang apo ko, ay sa akin lumaki yan. Mabuti ang kalooban yan. Kabisado ko ang takbo ng puso't isipan yan. Basta ang dasal ko na lang ngayon, sana tuloy-tuloy na, no? Sana tuloy-tuloy na yung pagsasaayos niya sa Maynila. Sa pagkakakilala ko kay Tanggol, gagawin niya ang lahat para mabigyan ng pag-asa at pagkakataong mabuhay ng disente at marangal ang bawat Manilenyo. Sana. Tama. Ay, ayan na pala. Nay, La. Magandang gabi po. Good evening po, Mayor. La. Kawaan ka ng Diyos. Oh, teka, kumain na ba kayo? Paghahanda ko lang kayo na hapunan na. Hindi na po, Nay. Kumain na po kami sa may Quiapo, doon sa may pastilan. Kumain kayo sa labas. Diyos ko, date. Ay, naku, hindi po yun date. Roda, ikaw talaga puro kabiro. Malay mo, di ba? Sige po, mauna na kami. Sinigurado lang namin na ligtas ang uwi ni Mayor. O sige, mag-iingat kayo, ha? Bonggay, salamat. Sige po, salamat din po. Mayor. Sila na ba? Hindi ko alam. Naku, ha? O naman, bakit hindi ka man na nag-good night kay Mayor? Bonggay. Mag-ingat ka. Salamat. Good night. Jonathan, sandali. Chikahin mo muna ako. Sige po. Sisikahin ko. Sila naman na naman. Ito na nga po, di ka pag-usapan na po. Tanggol, kamusta naman ang trabaho mo? Kamusta ang pagiging mayor? Medyo mahirap po, La. Nanganganay pa ako pero nagagawa ko naman po ang tamang trabaho ko. Tuloy-tuloy lang po ang pagbabago sa loob at labas po ng City Hall. Na nakakatuwa po. Nakikita ko masaya-masaya yung mga tao dahil nararamdaman nila ang gobyerno ngayon na inaayos ang buhay nila at ang lugar nila. Eh, bakit parang ang dami mo pa rin iniisip? Ano bang nasa isipan mo, ha? Hindi po kasi ako makapaniwala, Nay, na mangyayari ang lahat ng ito eh. Noong araw po, nangangarap lang ako na magkaroon tayo ng sarili nating bahay. Na gusto ko sana balang araw, pag umuwi ako, meron akong pamilyang aabutan. Na magtatanong sa akin kung kamusta ako. Tapos ngayon po, kahit 3 na lang tayo, ramdam na ramdam ko po na may pamilya ako. Kaya sobrang saya po ng puso ko. Ako, anak. Yan nga ang pinag-uusapan namin ni Nanay kanina. Napakapanatag ng kalooban namin ngayon dahil alam namin na inaayos mo ang Maynila at inaayos mo ang bawat Manilenyo. Alam niyo kasi, Nay, napakarami ko rin kasi mga kasalanan na gawa nung araw. Napakarami kong mga tao nasaktan, narigabyado. At alam ko ito ng tamang pagkakataon para bumawi ako. Kaya tinutulungan ko talaga ang mga tao. At gusto kong ayusin ang buhay nila. Gusto ko po mabigyan sila ng magandang kinabukasan. At aayusin ko po talaga ang buong Maynila. Dahil malinis ang intensyon mo, mangyayari ang dapat mangyari.
At kung minsan nga magtataka ka, biglang makikita mo na lang ang mga pagbabago. Pinapangako ko, Paula, magiging maayos ang buong Maynila. At wala nang makakasira pa nito, kahit sino. Hindi lang sugat ang ipapabaon ko sa iyo sa susunod nating pagkikita at tangkol. Papatayin kita sa harapan ng maraming tao bago ko bawiin ang pagiging mayor ko. Wala naman kayo kay Tangkol. At yung dating faking mayor na si Miguelito Guerrero, nako, walang-wala sa kalingkingan ng tunay na mayor ng Maynila. Sundan niyo po ang ating update dito lang yan sa Fierce Tango! Tangkol's not better than me! Mark my words! Ako yung magdadala sa'yo sa impyerno! Vice, may mga taong dumating. Inaasahan niyo daw po sila. Sige, papasukin mo. Opo, Vice. Jen, dumating na ang mga taong pinadala mo. Hindi mo ako pinababayaan, ha? Alam mo na mga tapat ako sa'yo, Vice. Siniguro ko rin sapat ang armas ng mga yan. Susuklihan ko yung pagsuporta mo sa akin. Maraming salamat, ha? Sir, bata po ko ni General Barbado. Gardo po, sir. Alam mo ba kung anong gagawin mo dito? Klaro ba sa'yo? Klaro, sir. Pauna lang yan para sa mga tao mo. Thank you, sir. Who the hell are these people, Kuya? Mga kakampi natin. Ngayon, magkakasubukan na.
nagkamali si Tanggol pag-iintay ang mga gerero. Sa huling 3 gabi, Baba tayo ng Maynila para magdagdag ang mga kakampi. nababagsakin natin ang mayor ng Maynila! Mga kasing nanoy na sa'yo, sabugin lahat ng namarka. Ano yan? Lumusob na ang mga gerero. Ang dami lang hawak na tao kasama nanay mo. Oo, di ba tagapagligtas ka? Bakit hindi ka pumunta rito at iligtas mo sila? Huhulihin ko na ang mga gerero at tatapusin. Gagawin natin ang lahat para makuha natin ang droga. Kinakailangan natin sila mapigilan. Isang beses mo kung tinanator, mapagkakatiwalaan ba kita uli? Ililigtas ka sa baba. Alam ko na ko lang makakain sa Maynila. Magpatuloy mo rin yung laban natin. Tanto. Unang araw mo bilang mayor. Makakaasa ka naman, anak, na lahat kami nasa likod mo lang sa lahat ng gagawin mo. Kailangan maibalik ang disiplina at ang pagiging makajos at ang marangal at disenteng pamumuhay ng lahat ng mga Pilipino. Mabuhay! Si Mayor Tanggol! Akalain mo, anak, ang nararamdaman mo ngayon. Kinakabahan po ako, pero masayang-masaya po ang puso ko. Gusto ko na po maglingkod sa mga tao at sa buong Maynila. Si Tanggol ang pag-asa ng bayan, maaasahan, dapat ang paglilingkuran. Anong pagsubok ang daanan, hindi ka iiwan. Milenyo, isang mo ang mayor ko, Jesus Nazareno, Mayor. Montenegro. Good job, Teniente. Ngayon, nahuli na natin ang mga sindikato na sumisira ng buhay ng mga taga-Maynila. Mayor, ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Pero matagal na po namin minamanmanan ang sindikatong ito. Nahuli namin sa kanilang milyong-milyong halaga ng droga na itinatago sa loob ng tela. Mayor, natibag na natin ang sindikatong ito. Congratulations po. May bagong bahay na po kayo ngayon. Maraming salamat. Na walang magugutom sa Maynila. Sinisigurado po niya na kapag ikaw ay walang makain kahit isang beses sa araw, meron kayo makakain. Basta pumili na lamang kayo dito. Ngayon po ay meron po tayo lugaw. Pagkatapos po dito, pwede po kayo pumunta doon sa hospital natin. Libre po ang check-up. Dinudulo ko sa iyo ang haba ng pila ng libreng pangatusan ni Mayor Tanggol Montenegro.
natin maipanumbalik ang kagandahan at ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan. Personal niya po na sinisilip ang kanyang mga pinapaayos dito sa Maynila. Mga senior citizen, kabataan natin ay tuturuan na maging atleta ng ating bayan at tutulungan ang mga tao magkaroon ng trabaho o negosyo. May resibo, bawat proyekto, ang mga korap makakalaboso at kung nais mo ng pagbabago, kung boboto, Jesus Nazareno Montenegro. Mayor, Ano? Nahuli niyo na ba ang mga Guerrero? Mayor, hinalughog na namin lahat ng sulok ng Maynila pero di namin sila makita. Sigurado, sa labas ng Maynila sila nagtatago. Tiniente, kinakailangan niyo sila mahuli. Kinakailangan mapakulong natin ng mga Guerrero. Yes, Mayor. Sinisimulan na naming linisin ang kapulisan. Tinanggal na namin ang mga pulis na sangkot sa korupsyon. Kinakailangan natin tuparin kung ano ang mga pinangako natin sa mga Manileño. Yes, Mayor. Pakibigay na agad dyan sa baba para masimulan na agad yung proyekto. Opo, Mayor. Napakaganda ng pagtanggap ng mga nasasakupan natin sa mga proyektong ginagawa natin. At marami sa mga kasamahang congressman ang tuwang-tuwa sa pamumuno mo. Isa ka daw huwarang politiko. Ginagawa lang natin kung ano tama. Kung ano nararapat para sa mga tao. Consel Francis, kamusta ang pagpapailaw sa kalye? Mayor, mahigit 60% completed na po yung project at gumamit tayo ng dekalidad na materyales. Sinigurado din po natin na sumusunod tayo sa alituntunin ng Bureau of Product Standards. Ay yung mga CCTVs naman doon sa mga areas na madalas ang krimen, patuloy lang po ang pag-install natin. Mabuti yan. Para bumaba ng kriminalidad dito sa Maynila. Kamusta ang trapiko? Umaayos na ba? Maayos na, Mayor. Maganda yung ginawa niyong pagbabalasa sa Traffic Management Office. Na-enforce na rin ho natin ang mga karagdagang safety measures para sa mga eskwelahan sa mga oras ng pag-uwi at pagpasok po nila, Mayor. Gagawin natin ang lahat para umayos ang buhay ng mga tao dito sa Maynila. Para tumaas ang antas ng buhay nila. Tutulungan natin ang lahat ng mga tao na mabigyan ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. Na mabigyan ng magandang kinabukasan ang lahat ng mga kabataan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong nyo dahil hindi ko magagawa na mag-isa to. Dali, kinuha mo yung suman ko, ibigay mo na. Oh, dali. Sure na ikaw na lang mag-abot. Hindi, ikaw ang mag-abot, makita ko. Iaabot mo lang. May iaabot sana ako, Mayor. Ano? Yan. Suman. Suman? Hindi ka pa kasi kumakain eh. Ba't anong oras na ba? Alas 5 na. Nagsisiuyan na yung mga tao sa labas. Alas 5 na? Hindi ko lang namalayan ng oras. Napakarami kasi ng trabaho. Gusto niyo ba kumain? Eh, gusto po niyo kumain. Gutom po yan. Kanina pa po kulo ng kulo yung tiyan niya. Tara, kumain tayo. Meron akong alam na masarap na kainan. Tara. Ako naman, ililibre tayo ni Mayor. Alam mo, hula ko, sa mamahaling restaurant niya tayo papakainin. Pasensya na kayo ah. Hindi ko na napansin ang oras. Pati tuloy kayo, hindi pa kumakain. Okay na po yun, Mayor. Mayor, dapat ako po yung nagbubukas ng pinto para sa inyo. Ako ang lalaki. Dapat ako nagbubukas ng pinto para sa'yo. Pero trabaho ko po to, Mayor, para
protektahan ka. Huwag ka mag-alala. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Sige na. Sige na, Frank. Pumasok ka na. Pinagbuksan ka na nga ni Mayor, no? Papahiyain mo pa ba siya? Yan na. Yan na. Salamat. Nahuluhan ng tuluyan sa'yo. Kahit pigilan ko'y hindi matago. Pati po ako espesyal. Oo naman. Ikaw lang ang gusto. Parang bituin, Tara.
Thank you.